Japan fans hindi makakapaniwala sa dunk na ginawa ni Kai Sotto kontra Toshiba at Toshiba import at naturalized player ng Japan magre-retiro na? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Isang overall monster performance ang ipinamalas ng ating pambato and still NBA hopeful na si Kai Sotto sa kanilang back-to-back game kontra sa team ng Toshiba. Though hindi perfect 2-0 ang naging resulta ng laban ng Yokohama dito sa Toshiba, ay sa back-to-back game naman na ito ay nagpakitang gilas ang ating pambato. Yes, tila may hangover pa si Kai matapos magpakitang gilas sa first FIBA window sa ating national team, ay tinuloy niya ito sa Japan. Sa game 1 pa lang ay dominante na si Kai sa laro, kung saan ay makikita ang pagiging agresibo nito both offense and defense, kung saan ay nakapagtala ito ng 14 points and 8 rebounds. Ngunit hindi pinalad na makuha ng team ni Kai ang panalo at naging usap-usapan online ng naging malaking factor ng pagkakatalo ng Yokohama ay ang pagiging buhaya ng ilang teammate ni Kai. Pero sa game 2 ay tila mas lalong umapoy ang ating pambato nang magtala ito ng double-double figures scoring 21 points and 12 rebounds. Dito ay tila hindi na pinayagan ni Kai na masweep sila ng Toshiba at lahat ng kakayahan nito sa isang laro ay kanya nang ipinamalas. Mula sa paggawa ng puntos, pagpasa, pagdepensa at pagkuha ng mga rebounds. All out ika nga si Kaiju sa matchup na ito. Kaya ang resulta, panalo ang Yokohama. Tila nga unti-unti nang ipinapamalas ni Kai ang mga experience na napagdaanan nito sa Amerika at good thing dahil supalpal ang mga bashers nito online na nasayang lang daw ang maraming programa para kay Kai. Pero ngayon ito ang lilinaw sa statement na yan. Hindi si Kai ang nanayang ng mga programa sa Amerika kundi si Kai ang sinayang ng mga ito. At sa last game nila kontra Toshiba ay may isang play na tila nagbibigay palaisipan hanggang sa ngayon sa mga Japanese basketball fans. Ito nga yung dunk na ito ni Kai mula sa pasa ni Kawamura. Hindi makakapaniwala mga Hapon sa nagawang dunk na ito ni Kai. Yes, medyo overacting na kung iisipin pero still good thing dahil may napapabilib ang ating pambato. To be clear, top the board dunk ang ginawa ni Kai dito na malimit na nakikita lang natin sa NBA or sa mga slam dunk contests. Samantala, isa sa nagbigay ng problema kay Kai at sa team nito kontra Toshiba ay walang iba kundi ang veteranong import ng Japan na si Nick. Yes, hindi may kakailang dominante pa rin ang big man former PBA import na ito sa laro. Though medyo hindi na convincing sa ilalim kontra sa mga malalaking opponent pero nananatiling deadly pa rin ang mga tira nito sa labas. Pero ganun pa man ay kinayang sabayan ni Kai si Nick sa laro at mabawi ang panalo. Medyo matagal-tagal ring parte si Nick ng basketball scene ng Japan at mukhang dito na ito magre-retiro sa paglalaro. Ayon kasi kay Nick ay huling season na niya ito sa Japan B-League. Matapos ang kanyang stint sa NBA ay nagpa siya ng maglaro sa mga liga overseas si Nick at nanatili ito sa Japan kung saan 12 years itong naglalaro hanggang ngayon. Good thing na bago mawala sa basketball scene ang mahusay na American big man na ito ay naipakita niya kay Kai sa game ang ilang epektibong galawan ng isang big man.